Pahiram ng matres mo. Gusto kong magkaroon ng anak sa'yo, Sydney. And I will pay you 5 million. Ako na rin maghahanap ng liver para sa liver transplant ng nanay mo. Gamitin mo ang pera sa iba niyo pang kailangan. Ano, payag ka ba sa gusto ko? Pumayag nga kaya si Sydney sa alok ni Gino? At ano nga ba ang koneksyon nila sa isa't isa at paano nangyari to? Alamin natin sa exciting nating kwento ngayon. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwentong to. Huy Sydney, kumain ka na ba? Tanong ni Gino sa kanyang kaibigan na si Sydney. Matanda lang ang binata ng 2 taon sa dalaga. Nag-iwas ng tingin si Sydney sa kaibigan. Ayaw niya kasing malaman na talong lang ang ulam niya. Kapos kasi ulit sa budget ang kanyang mga magulang. Ha? Tapos na. Kasi mabilis akong kumain eh. Mabilis na sagot ni Sydney sa kaibigan. Tapos ka na? Bakit hindi mo ko inintay para sabay tayong 2 kumain? Ano kasi? Hindi matapos-tapos ni Sydney ang kanyang sasabihin nang hawakan ni Gino ang kanyang braso at tumitig sa mga mata nito. You lied. Ang totoo niyan ay hindi ka pa talaga kumakain. Sinabi mo lang na tapos ka na kasi ayaw mo na namang ipakita sa akin ang ulam mo, no? Tama ba ako? Seryosong tanong ni Gino sa dalaga. Yumuko si Sydney at hindi makatingin ng diretso sa binata. Oo, tama ka. Nakapasok lang naman ako sa university na to dahil sa scholarship na ibinigay sa akin. Nahihiya nga ako dahil sa lahat ng estudyante rito, ako lang ang mahirap. Malungkot na wika ni Sydney sa kaibigan. Kumirot ang puso ni Gino dahil sa sinabi ng kaibigang si Sydney. Ano ka ba naman? Huwag mong ibaba ang sarili mo. Pareho lang naman tayong mga tao kahit na iba-iba ang estado ng buhay natin. Basta ang isipin mo, nandito lang ako. Walang makakapanakit sa'yo rito. Pangako ni Gino sa dalaga. Napangiti naman si Sydney sa sinabi ng kaibigang si Gino. Nakaramdam ng kakaibang init sa puso niya. Ang sinabing yon ng binata sa kanya. Sa totoo lang, ay may lihim ng pagmamahal si Sydney para kay Gino. Gusto niya ito bago pa man sila naging magkaibigan. Mabait si Gino at hindi mapangmata sa kanyang kapwa. Salamat Gino, kung hindi dahil sa'yo, ay baka araw-araw na akong naging tampulan ng tukso. Nakangiting pasasalamat ni Sydney kay Gino. Wala yun. Halika na, sabay tayong kumain. Malambing na tanong ni Gino sa dalaga. Pero nakakahiya naman kasi ang ulam ko eh. Ano bang ulam mo? Ngayon ka pa mahihiya, parati mo namang sinishare ang pagkain mo sa akin. Anong pinagkaiba niyan ngayon? Tanong ni Gino sa dalaga. Noon yon, pero ngayon kasi iba na. Nakangusang sabi ni Sydney. Anong pinagkaiba? Sa isip-isip niya, kasi mas lumalalim na ang pagkagusto ko sa'yo at mas lalo lang akong nanliliit sa sarili ko. Yon ang gusto sanang sabihin ni Sydney kay Gino. Pero syempre hindi niya maisatinig. Wala. Tayo na. Sarsadong talong lang ang ulam ko. Kaya pagtiyagaan mo na. Nahihiyang sabi ni Sydney sa binata. Talong? Masarap yan ah. Ay nako, kala ko naman. Kahit asin pa yung ulam mo, sasabayan pa rin kita. Nakangiting wika ni Gino kay Sydney. Parang may paru-parong nagliparan sa tiyan ni Sydney. Makagat niya lang ang kanyang pang-ibabang labi. Napatitig naman si Gino sa labi ng dalaga. Ngunit nang maalala ng bata pa sila, pinigilan niya ang sarili sa binabalak. May tamang oras para maangkin niya ang dalaga. Hindi ngayon, pero balang araw. Tayo na? Ayaw ni Gino kay Sydney. Baka hindi siya makatiis at sunggaban na nga lamang ang dalaga. Natigilan naman si Sydney sa sinabi ni Gino. Tayo na as in... Oo, let's go. Sabi ni Gino. Sa isip-isip nga ni Sydney. Akala ko naman kami na. Aasa na lang pa ako? Alam kong hanggang kaibigan lang tingin ni Gino sa akin. Hindi na dapat akong maasa pa. Sabi ng isipan ni Sydney at sabay na nga silang nagpunta sa favorite spot nila
kapag kumakain. Sa botanical garden ang takbuhan nila kapag lunchtime. Naunang gumraduate si Gino kay Sydney at hindi akalain ng dalaga na yun na ang huling taon ng binata sa kanilang university. Sydney, can we talk? May lungkot sa boses na tanong ni Gino sa dalaga. Oo naman. Siya nga pala, congratulations ah. Heto nga pala, simpleng gift ko para sa'yo. Nakangiti na bati ni Sydney sa binata. Maraming salamat. Hindi ka na sana nagabala pa ng regalo. Ayos lang naman kung wala to eh. Nakangiting wika ni Gino kay Sydney. Pwede ba yun? Sa dami ba naman ang nagawa mo sa akin? Ang mumurahing bracelet lang naman ang regalo ko sa'yo. Pangalan ko ang nakasulat sa bracelet mo. Tapos, pareho tayong dalawa ng bracelet. Sa akin naman, pangalan mong nakalagay. BFF forever. Masayang sabi ni Sydney. Tuluyan na sanang sasaya ang puso ng binata. Ngunit dinugtungan pa talaga ni Sydney ng BFF lang silang dalawa. Napatikim tuloy si Gino sabay kuha ng maliit na paper bag na iniabot ni Sydney sa kanya. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala at isusuot ko ito parati. Gusto kong araw-araw ay maalala kita at ayaw kong kalimutan ka. Saglit na natigilan si Sydney. Teka, bakit parang nagpapaalam ka? Alis ka ba? Malungkot at nagtatakang tanong ni Sydney sa kaibigan. Natahimik si Gino. Ayaw man niyang sabihin kay Sydney na aalis siya, pero wala naman siyang magagawa. Gusto ng kanyang magulang na sa States nga siya mag-aral. I'm sorry, Sydney. Hindi ko na matutupad pa ang pangako sa'yo. I'm leaving, Sydney. Sa Amerika na ako mag-aaral. Ayaw ko man pero hindi ko kayang sawayin ng mga magulang ko. Paliwanag ni Gino sa dalaga. Hindi napigilan ni Sydney ang umiyak. Sanay na nga siyang kasama at parating nakikita ang binata. At ngayon na magkakalayo na nga sila, ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Niyakap naman ni Gino ng mahigpit ang dalaga at hinagod-hagod ang likuran. Shh! Don't cry, Sydney. Paano ka alis nito? Kung ganyan ka, malulungkot ako kapag nakita kitang umiiyak sa pagalis ko. Masuyong wika ni Gino sa dalaga. Suminghot-singhot si Sydney. Paano ako hindi iiyak? Alam mo namang ikaw lang ang kaibigan ko dito, diba? Paano na yan ngayong alis ka na? Mag-isa na lang ako. Tsaka, ikaw lang naman yung nakakatanggap sa akin eh. Kahit na ganito ako. Mamimiss kita ng sobra-sobra. Naluluha na nga na wika ni Sydney sa kaibigan. At parang bata nga na sumisinghot-singhot. Huwag kang mag-alala. Tatawagan naman kita eh. Ibibigay ko sa'yo ang cellphone ko para pwede tayong magtawagan. At saka, 5 taon lang ako roon. Pagkatapos ng 5 taon, pangako, babalikan kita. Pangako ni Gino sa dalaga. Umiling-iling si Sydney. Huwag mo nang ibigay ang cellphone mo sa akin. Hihintayin na lang kita, Gino. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Mangako ka na babalikan mo ako pagkalipas ng 5 taon ha. Umiiyak pa rin sabi ni Sydney sa binata. Pangako, Sydney. Babalik ako. Babalikan kita. Seryosong sabi ni Gino kay Sydney. Kumala sa pagkakayakap si Sydney at tiningala ang kaibigang si Gino. Ngumiti ito at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Pangako mo yan ha. Hihintayin kita, Gino. Hihintayin kita. Sa loob ng 5 taon, ikaw lang. Ikaw lang hihintayin ko. Tila makabuluhang sabi ni Sydney. Nagulat na lang si Gino nang lumapat ang labi ni Sydney sa kanyang labi. Hanggang sa magkahiwalay ang dalawa ay hindi pa rin nawala sa isipan ni Gino ang ginawang paghalik ng dalaga sa kanya. Babalikan kita, Sydney. Pinapangako ko yan. Pangako ni Gino sa sarili. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas nga ang 10 taon, hindi na umaasa si Sydney na babalikan siya ni Gino. Nangako man ito sa kanya na babalikan siya pero hindi na siya umaasa ngayon. Because it's been 10 years already. Kung babalikan siya nito, dapat noon pa. At hindi na rin naman sila nagkakausap pa online. Siguro,
Puppy love lang talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Pagkumbinsi ni Sydney sa sarili. Anak, hindi ba't may pasok ka pa sa mall? Aba mag-aalis sa isna, baka maliit ka niyan. Paalala ni Aling Berna sa kanyang anak na si Sydney. Opo, Nay, babangon na po ako. Tila pagod na wika ni Sydney sa ina. Oh, bakit ganyan ang tono ng boses mo? Wala ka bang tulog kagabi? Curious ang tanong ni Aling Berna sa anak. Ayos lang po ako, Nay. Baka dadatnan na naman ako ng buwan ng dalaw ko at nagiging antukin na naman ako eh. Sagot ni Sydney sa ina. Ah, ganun ba? Sige, ipagtitimpla kita ng tea para mawala yung antok mo. Kape na lang po, Nay. Yung walang asukal purong kape lang po. Nakangiting wika ni Sydney sa ina. O siya, ipagtitimpla na kita ng kapeng walang asukal. Nakangiting sagot naman ni Aling Berna sa anak. Maraming salamat po, Nay. Nakangiti na wika ni Sydney sa ina. Isang tango lang isinagot ni Aling Berna sa anak. Simula nang mawala ang kanyang ama, ay silang dalawa na lamang ang kanyang ina ang magkasangga sa buhay. Inaasahan niya sanang maging kasangga si Gino pero hindi na nga ito dumating. Hindi nito tinupad ang kanyang pangakong babalikan siya. Malalim na napabuntong hininga si Sydney at saka nakatitig sa kawalan. Sino ba naman ako para balikan niya? Baka nga nag-asawa na yun sa Amerika kaya nakalimutan na ako. Hay nako, hanggang pangarap at asa ka na lang talaga, Sydney. Malayo ang agwat niya sa buhay. Isa pa, mayaman siya, mahirap ka lang. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na, besh. Mag-move on ka kahit walang kayo. Kausap ni Sydney ang kanyang sarili. Nang makabalik ang kanyang ina ay may dala na nga itong mainit na kape. As per her request, black coffee and no sugar. Pagkatapos sa magalmusal, ay naghanda na nga siya upang pumasok sa mall bilang isang sales lady. Hindi kasi siya nakapagtapos ng kolehiyo kasi kinapos na nga sila simula nang mawala ang kanyang ama. Sa kabilang banda, kalalapag lang ng eroplanong sinasakyan ni Gino. It's been a long time since he left the Philippines. 10 taon siyang hindi nakabalik sa Pilipinas. Gustuhin man niyang umuwi agad upang makita ang babaeng hindi mawala-wala sa sistema niya, pero hindi maaari. He needs to work hard for their company. Pagkatapos niyang gumraduate sa kolehiyo ay siya namang pagkamatay ng kanyang lolo. Ang kanyang ama ang pumalit sa pwestong iniwan ng ama nito. Ngunit, imbes na lumago ang kanilang kumpanya, ay unti-unti nga yung bumagsak. Their investors are pulling their investments. Nalulong kasi sa sugal ang ama ni Gino. Mabuti na lang at nakagraduate na siya, kaya naman ito na ang humawak ng kumpanya. It's hard for the first time, pero kinaya niya. And now, he is a successful young businessman. Welcome to the Philippines, Sir Gino! Bati ni Mang Gardo kay Gino. Ito ang family driver nila. Maraming salamat, Manong Gardo. Tayo na po. Aya nga ni Gino sa driver. Masusunod po, sir. Sakay na po kayo. Aya nga ni Gardo at mabilis namang pumasok si Gino at sumandal sa headboard ng sasakyan. Sa isip nga nito at sigaw ng kanyang puso, she missed her so much. Ngayon na nandito na siya, ay walang balak na magtrabaho ang pinata. Nandito nga siya para ligawan ang babaeng matagal nang bumabaliw sa kanya. Sana lang at wala pa itong asawa o nobyo. Yun ang halos araw-araw na pinapanalangin ni Gino. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagod siya sa biyahe at gusto niyang magpahinga muna. Nakarating na nga si Gino sa kanyang ipinagawang bahay. It's not a simple house. It's a huge mansion. Gusto niyang dito itira ang kanyang magiging pamilya. And he wants Sydney. Hindi siya magpapakasal sa ibang babae maliban kay Sydney lang. 2 araw na si Gino sa Pilipinas. At gusto na nga niyang makitang dalaga. Kaya naman ay tinawag ni Gino ang kaibigan na si Javier, isa itong private investigator. Hello pare, napatawag ka? Tanong ni Javier sa kabilang linya. Yeah, may papagawa ako sa'yo. Can you gather an information of Sydney Marino? Gusto kong malaman ang nangyari sa kanya sa loob ng 10 taon. Utos nga ni Gino sa kaibigan. Yun lang ba? It's an easy peasy man. Give me 2 days pare. I will send the details to your email address. Sabi ni Javier sa kaibigan. Okay, hintayin ko ang update mo ha.
Kailangan ko munang malaman ang nangyari sa kanya bago ako magpakita sa babaeng mahal ko. Salamat pre. Paalam nga ni Gino sa kaibigan. Well, good luck pare, bye. Paalam na nga rin ni Javier sa kaibigan at napatitig nga si Gino sa kawalan. Bumaba ang kanyang mga mata sa bracelet na suot niya. 10 taon na rin niyang kasama ang bracelet na yon. Tuwing tinitignan niya ang bracelet ay naiibsan ang kanyang pangungulila sa dalaga. Kumusta ka na ngayon, Sydney? Nakapagtapos ka ba? Maayos na ba ang buhay mo? Gusto kong itanong ang mga yan sa'yo. Pero, mas takot akong tanungin ka kung may mahal ka na ba. Baka hindi kayanin ng puso ko eh. Kausap ni Gino sa bracelet na ibinigay ni Sydney sa kanya. Sa ibang banda naman, ay alalang-alala si Sydney para sa kanyang ina. Bigla na lang kasi itong natumba. Halos himatayin si Sydney dahil sa sobrang kaba na nararamdaman. Nay, magpakatatag po kayo ah. Huwag niyo po akong iiwan. Hindi ko po kakayanin. Umiiyak na wika ni Sydney sa kanyang ina. Ngunit kahit anong sabihin niya ay hindi pa rin ito nagigising. Ma'am, dito na lang po kayo. Bawal kayong pumasok sa loob, kami na po ang bahala sa nanay mo. Sabi nga ng isang nurse attendant kay Sydney. Walang nagawa ang dalaga kundi ang hintayin ng ina mula sa loob ng emergency room. Diyos ko, si nanay na lang po ang natitira kong pamilya. Huwag niyo naman po sanang hayaan na mawala sa akin. Mahal na mahal ko po si nanay. Ikaw na pong bahala sa kanya, Diyos ko. Umusal ng munting panalangin si Sydney sa Panginoon. Naway dinggin ang kanyang panalangin. Ilang oras ding naghintay si Sydney sa labas ng emergency room dahil sa sobrang pagod at antok at nakatulog ang dalaga. Nagising na lang siya nang gisingin siya ng isang babaeng nurse. Ma'am, gising na po. Nasa recovery room po ang pasyente. Samahan na kita. Imporma ng nurse kay Sydney. Maraming salamat. Tanging nasabi ni Sydney at tinungo na nga nila ang silid ng kanyang ina. Tumawag si Javier kay Gino para ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol kay Sydney Marino. Yes pare, may balita ka na ba? Tanong ni Gino sa kaibigan. Yeah, I already sent it to your email address. Just check it pare. Sabi ni Javier sa kaibigan. Okay, we'll send the payment later, thank you. No sweat pare, good luck ha. Makahulog ang sabi ni Javier sa kaibigan bago pinutol ang tawag. Mabilis ang naging galaw ni Gino at excited na binuksan ang kanyang laptop at pinindot ang kanyang email. Mabilis na binasa ni Gino ang nakasaad na impormasyon tungkol kay Sydney. Napangiti si Gino nang mabasang single pa si Sydney. I'm a lucky bastard, nasabi ni Gino sa kanyang sarili. Muling pinasadahan ni Gino ang impormasyon na nasa harapan niya. Nagulat nga si Gino nang makitang pagkatapos ng graduation ni Sydney sa high school ay nawala rin ang tatay nito. Biglang may kirot sa puso ni Gino. At nang makita niya ang larawan ni Sydney sa loob ng ospital, biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Gino. Anong nangyari kay Sydney? Tanong ni Gino sa sarili. Nag-aalala siya. Ayon na rin sa impormasyon, sa isang mall nagtatrabaho si Sydney, isa itong sales lady sa nasabing mall. Anong nangyari sa'yo, Sydney? Alam kong napakatalino mo. Alam kong matayog ang pangarap mo. Matinong trabaho naman ang pagiging sales lady. At nakakahanga rin sila sa dedikasyon nila sa trabaho pero alam kong hindi ito ang pangarap mo. I'm so sorry kung wala ako sa iyong tabi ng mga panahong kailangan mo ko. Malungkot na wika ni Gino sa sarili. Muli niyang tinignan ang address ng ospital kung nasaan si Sydney. Hindi na binasa pa ng binata na ang ina pala ng dalagang nasa ospital at siyang may sakit. Sobra-sobra ang pag-aalala ni Gino para kay Sydney. Mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan hanggang sa nakarating ito sa ospital. Oh my God, sana maayos lang ang kalagayan ni Sydney. I can't lose her, I just can't. Panay ang dasal ni Gino sa Panginoon. Tinungo niya ang nurse station at nagtanong. Natulala naman ang dalawang nurse sa alindog ni Gino. Hey miss, pwede bang magtanong? Tanong ni Gino sa dalawang nurse. Sure sir, ano po yun? Tanong ng isa sa mga nurses na kaharap ni Gino. May pasyente ba rito na ang pangalan ay Sydney Marino? Tanong ni Gino sa nurse. Okay sir, wait a minute.
Sabi ng nurse. Ilang sandali pa ay muling nagsalita ang babaeng nurse. Sir, wala pong record si Sydney Marino rito eh. Ang nandito lang po na pinakamalapit sa pangalan niya ay Berna Marino. Imporma ng nurse kay Gino. Nasaan ang room nila? Tanong ng binata. Nasa 3rd floor po, room 328. Okay, thanks. Nagpasalamat muna si Gino bago nagpunta sa elevator. Pagdating niya sa 3rd floor, agad niyang hinanap ang room number ng ina ni Sydney. Nang makita niya iyon, ay agad na pumasok si Gino sa loob. Hindi na ito kumatok pa. Nagulat si Gino sa nadatnan. Nakatulala sa kawalan si Sydney. Halata sa mukha nito na kulang ito sa tulog. Nahahabag si Gino para sa dalaga. Wala siyang nagawa para rito. Hindi niya kagad dinupad ang pangako niyang babalikan niya ito. Sydney. Mahinang tawag ni Gino sa pangalan ng dalaga. Natigilan si Sydney nang marinig ang boses na yun. Kahit na nagbago ang boses ng binata, dahil sa nag-matured na nga ito, ay hindi niya pa rin maipagkakaila na ito ang kanyang dating matalik na kaibigan. Nabuhay ang galit sa puso ni Sydney para sa binata, lalo na ngayong gulong-gulo siya sa buhay. Sa binatang pinangakuan siya, ngunit hindi nito tinupad man lang. Unti-unting nilingon ni Sydney ang dating kaibigan. Tinignan niya ito ng masama. Anong ginagawa mo rito? Malamig sa yelo na tanong ni Sydney sa binata. Nagulat man si Gino sa naging asal ni Sydney ay naiintindihan naman siya nito dahil hindi man lang niya ito kinontak ng matagal na panahon. Siya ang umalis at matagal na bumalik. Tumikim muna si Gino bago nagsalita. Saglit niyang sinulyapan ang ina ni Sydney. Kamusta ka na? Mahina at masuyong tanong ni Gino sa dalaga. Mabuti bang nakikita mo? Mataray na tanong ni Sydney sa binata. Sydney, alam kong galit ka sa akin. Pero wag naman sanang ganito. May pakiusap sa boses ni Gino. Anong wag ganito? Nangako ka sa akin, Gino, diba? Akala ko kapag nakapagtapos ka na sa ibang bansa, babalikan mo ko. Umasa ako eh. Umasa akong isang araw babalik ka rin sa akin. Pero 10 taon? 10 taon, Gino? Kay habang panahon ang hinintay ko para lamang makita kitang muli. Ikaw lang ang itinuring kong kaibigan. Ikaw lang naging kaibigan ko at sandalan. Pero wala ka. Iniwan mo rin ako at hindi ka malang nagparamdam. Hindi napigilan ni Sydney ang maging emosyonal. Inisang hakbang ni Gino ang pagitan nila ng dalaga. Shh, I'm so sorry, Sydney. Sana patawarin mo ako kung hindi ko agad natupad ang pangako ko sa'yo. Ngayon na nandito na ako ulit, hindi na ako alis sa tabi mo. Hinding-hindi na. Muling pangako ni Gino sa dalaga. Umiling-iling si Sydney. Hindi na ako naniniwala pa sa'yo, Gino. Tama ng ilang taon kong pagtitiwala sa'yo, sabi ni Sydney sa kanya. Nasakta naman si Gino sa sinabi ng dalaga. Alam kong hindi na babalik ang tiwala mo sa akin dahil sa nangyari. Pero may rason ako kung bakit matagal kitang bago o binalikan. But I won't use that reason para lang patawarin mo ko, Sydney. Kung kailangan kong gawin ang lahat upang bumalik ulit ang tiwala mo sa akin, gagawin ko. Mapagkakatiwalaan mo ulit ako katulad ng dati. Seryosong pahayag ni Gino sa dalaga. Nag-iwas ng mga mata si Sydney. Gusto niyang maging matigas. Ayaw lang niyang maging marupok pagdating kay Gino. Bahala ka. Sa kung anong gusto mong gawin, hindi kita pipigilan. Pero asahan mong hindi na ako ang dating Sydney na kilala mo. I don't care. I want to know the new version of you, Sydney. Nakangiting wika ni Gino sa dalaga. Huwag kang ngingiti-ngiti dyan at hindi pa tayo bate. Nakairap na wika ni Sydney sa binata. Okay lang, at least binigyan mo ako ng second chance para siyuin ka at ipakita na seryoso ko sa'yo. Hindi alam ni Sydney kung tatalbog ba palabas ang kanyang puso dahil sa sobrang saya na kanyang nararamdaman. Pero kahit na ganoon may tampo pa rin at hinanakit. Nag-iwas ng tingin ng dalaga at umupo na nga lamang sa plastic na upuan. Pwede ka nang umalis. Nakita mo namang maayos ako, diba? Pagtataboy ng dalaga kay Gino. Can I stay here a little bit longer? At saka, ano nga palang sakit ng nanay mo? May tutulong ba ako? I can help you, even financially. Offer ni Gino kay Sydney. Umiling-iling naman ang dalaga. No thanks. Ayos lang naman ako. At saka kung may kailangan pa si nanay, ako nang bahalang maghanap ng paraan para maibigay ang mga pangangailangan niya. Ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa ibang tao.
Matapang na sabi nga ng babae. Pero hindi ako ibang tao, Sydney. Giit naman ni Gino sa dalaga. Hindi na tayo magkaibigan pa, Gino. 10 years na ang nakalipas at wala tayong communication or ano. Kaya hindi mo ako obligasyon na tulungan. Hindi na lamang umimik si Gino. Ayaw niya kasing magkaroon ng iringan sa kanilang dalawa ng dalaga at baka mas stress pa si Sydney. For now, hahayaan niya na muna ito. Hindi akalain ni Sydney na makakatulog siya. Nagising na lang ang dalaga nang may bagyang yumugyog sa kanya. Inaantok nga niyang tanong sa taong gumising sa kanya. Alam mo bang para kang utot? Biro ni Gino kay Sydney. At bakit mo naman niya nasabi? Nakairap na tanong ni Sydney kay Gino. Kasi ang baho mo na. Maligo ka na muna at magpalit ng damit. Ako na munang bahala sa nanay mo. Nakangiti na wika ni Gino kay Sydney. Wala sa sariling inamoy ni Sydney ang kanyang sarili. Medyo may amoy na nga siya. Naiinis niyang tinignan si Gino. FYI, hindi ako utot, no? Pwede ka nang umalis, maliligo na ako rito sa loob. Mataray na wika ni Sydney kay Gino. May dala ka bang pamalit mo? O baka naman may balak kang isuot ulit yung damit mo at undies mo. Kung ako yan, it will make my private part uncomfortable. Pinupormal ni Gino ang kanyang mukha. Natigilan si Sydney. Tama kasi ang binata sa sinabi nito. Bahagya tuloy siyang nahiya. Sa bahay na lang ako maliligo at magbibihis. Pwede ka nang umalis. Muling taboy ni Sydney kay Gino. Kung uuwi ka pa, abutin ng halos 1 oras pag kabalik mo rito. Paano pag magising ang nanay mo na walang bantay? Anong gagawin mo? Inis na tinignan ni Sydney si Gino. Ano ba talagang gusto mong mangyari, ha? Di na naitago pa ni Sydney ang iritasyon niya para sa makulit na si Gino. I will buy you comfy clothes. Dito ka na maligo. Just wait for me, okay? Mabilis na sagot ni Gino sa dalaga. Dahil walang choice si Sydney ay pumayag na nga siya sa gusto ni Gino. Okay, sige. Papayag na akong bilan mo ako ng damit pero utang ko yan sa'yo. Babayaran kita. Matigas na sabi ni Sydney. Whatever you say. Alis na ako. Paalam ni Gino sa dalaga at tumango na nga lamang si Sydney bilang sagot. Mabilis nga na bumili si Gino ng damit para sa dalaga. 3 loose t-shirt ang binili niya at 2 square pants at 1 jeans. Bumili rin ng undies si Gino. Napangiti siya nang mapatingin sa bagong disenyo ng bra at panty. Mukhang magugustuhan niya tumamaya, no doubt about it. Pilyong ngumiti si Gino at saka kinuha nga ang 3 pares ng bra at lace panty. Habang nakatingin si Gino sa lace panty na kinuha niya ay naglalaro naman sa isipan niya ang magiging itsura ni Sydney kapag isinuot yun. And now, he's having a boner. Napamura na nga lamang siya ng malakas at napailing. Dahil sa init na nararamdaman ay pinaharurot na nga ni Gino ang kanyang sasakyan sa papunta sa may pinakamalapit na hotel malapit lang din sa ospital. Mabilis na nag-check-in si Gino sa hotel at pumasok sa loob ng banyo. He is having a hard time. Kaya naman, naligo siya. Cold shower made his boner calm down and he is calmed now. Pumasok si Gino sa loob ng private room ng ina ni Sydney. Nakita niya si Sydney na nakanguso at para itong may malalim na iniisip. Hey, are you okay? Tanong ni Gino sa dalaga. Nilingon siya ni Sydney. Bakit ang tagal mo? May inis sa boses na tanong ni Sydney sa binata. Pinakalma ko munang sarili ko. Pabulong nga. Nahuling salita ni Gino. Pinakalma mo na pala ngayon ang sarili mo? Malakas na pabuntong hininga si Gino at matiim na tinignan ng dalaga. Hindi mo lang alam kung gaano ka nagpipigil, Sydney. Here, maligo ka na nga at magbihis. Hintayin kita rito, sabi ni Gino kay Sydney. Hinablot ni Sydney ang paper bag sa kamay ni Gino. Nandito ba ang resibo nito? Ayaw ko magkaroon ng utang na loob sa'yo. Masungit na sabi ni Sydney. Yes, bayaran mo na lang kung maayos ang kalagayan ng iyong ina. Hindi naman kita sisingilin. Wika ni Gino. Salamat dito tsaka pwede ka lang umalis. Maayos naman si nanay eh. Hindi mo na ako kailangan pang tulungan dito. Naging malamig ulit ang boses ni Sydney bago pumasok sa banyo dala ang binili niyang damit para sa dalaga. Napabuntong hininga na nga lamang si Gino sa inaasal ni Sydney dahil hindi siya sanay. Hindi ganito ang ugali ng Sydney na kakilala niya. Siguro nga, nagbago na ito at pinatatag
sa mga nakalipas na panahon. Pero ang pagmamahal ni Gino kay Sydney ay hindi pa rin nawawala. Makalipas ang 2 minuto ay may pumasok na doktor. Agad na tumayo si Gino at hinarap ang bagong dating na doktor. "Good morning. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente?" Tanong ng doktor kay Gino. Saglit na nag-isip si Gino bago sumagot sa doktor. "Yes, Doc. Ano po bang sakit ng pasyente ko?" Kalmadong tanong ni Gino sa doktor. "She needs a liver transplant. She need it as soon as possible." Paliwanag ng doktor. "Sige po, Doc. We will do anything we can para makahanap kaagad ng liver ang pasyente namin." Sagot ni Dino. "That's good to hear. Pero kung ako sa inyo ay dalhin niyo na siya sa mas malaking ospital at may makabagong kagamitan doon. Mas madali siyang gagaling kapag..." "Okay, Doc. Maraming salamat." Pasasalamat ni Gino sa doktor. Tumango lang ang doktor bago lumabas ang silid ng nanay ni Sydney. Hindi alam ni Gino na narinig pala lahat ni Sydney ang sinabi ng doktor. Nanghihina siya ngunit pilit niyang pinatatag ang sarili. Nang matapos na makapagbihis ay lumabas nga si Sydney sa banyo. "Oh, bakit nandito ka pa?" Tanong ng dalaga kay Gino. "Dumating kasi ang doktor at kinausap ako tungkol sa kalagayan ng nanay mo." Simpleng paliwanag ni Gino kay Sydney. "Problema ko na yon. Umalis ka na." Taboy ni Sydney kay Gino. "Sydney, gusto kong tumulong. Gusto kitang tulungan. Hayaan mo naman ako." May pakiusap sa boses na wika ni Gino sa dalaga. "Hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Kahit na kailangan na ng nanay mo ng liver transplant? Kapag ikaw ang naghanap, baka matagalan ka. Hindi lang ikaw ang nangangailangan ng liver transplant, Sydney. At saan ka kukuha ng pera? Mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Kung ako ang maghahanap ng paraan, agad maopera ng nanay mo. I have lots of connections. I can use my money." "Sydney, mag-isip ka." Paliwanag ni Gino sa dalaga. Napaisip nga si Sydney kung ano ang dapat niyang gawin. Ilang sandali pa ay nagsalita ng dalaga. "Okay, papayag na ako sa gusto mo, pero kailangan ng kapalit ang pagtulong mo sa akin. Kahit na anong kapalit pa yun, Gino. Ayaw ko namang sabihin mong ginagamit lang kita para gumaling si nanay at ayaw ko ring magkaroon ng utang na loob sa'yo." Taas ang noo na wika ni Sydney sa binatang kaharap niya. Nagulat man si Gino sa sinabi ng dalaga. Agad nga siyang nag-isip ng kapalit, and he will take advantage of her situation para makuha niya ang dalaga. Lalo na ngayong nagmamatigas siya. "Okay, magsasabi ako ng kapalit. Pahiram ng matres mo. Gusto kong magkaroon ng anak sa'yo, Sydney, and I will pay you 5 million. Ako na rin maghahanap ng liver para sa liver transplant ng nanay mo. Gamitin mo ang pera sa iba niyo pang kailangan. Ano, payag ka ba sa gusto ko?" Seryoso ang boses na alok ni Gino sa dalaga. Panandali ang natigilan si Sydney. Hindi niya akalaing ang sarili niya pala ang magiging kapalit upang gumaling ang kanyang ina. Hindi niya rin lubos maisip na yun ang gustong maging kapalit ni Gino sa kanya. Naisip niya, may choice ba siya? Wala. Kailangan niya ng pera at ng atay para sa kanyang ina. Wala siyang malalapitan at tulong na mismo ang lumapit sa kanya. Ang dapat niya lang gawin ay tuparin ang gusto ng binata. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sydney bago tinignan ng diretsyo sa mga mata ang binata. "Sige, pumapayag ako sa gusto mo. May tanong lang ako. Anak pala ang gusto mo? Ang dami namang babaeng gustong maging ama ka ng anak nila. Bakit sa akin pa?" Tanong ni Sydney kay Gino. Matiim ang titig ang binigay ni Gino kay Sydney. "May malalim akong dahilan kung bakit ikaw ang gusto kong maging ina ng anak ko, Sydney. Pero sa ngayon, unahin muna natin ang kaligtasan ng iyong ina. Kapag naging successful ang operasyon, saka pa lamang ako maniningil sa'yo." Pahayag ni Gino kay Sydney. "Okay, kung ayaw mong sabihin sa akin ang totoo mong dahilan, may tanong pa ako. May asawa ka na ba? Girlfriend o fiancé? Ayaw ko kasing maging isang kabit." Tanong ni Sydney sa binata. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Gino. "Don't worry. Wala akong asawa, girlfriend o fiancé. I'm single and ready to mingle." Pilyong ang tinignan ng lalaki si Sydney at inilapit pa nga ang mukha nito sa mukha ng dalaga
at kaunti na nga lamang talaga magdidikit na nga ang tungki ng kanilang mga ilong. Saglit pa nga silang nagkatitigan. Napalunok na nga lamang si Sydney. Umirap lang ang dalaga rito pagkatapos ay lumayo na nga. Pakialam ko kung single ka. Sige na, ikaw nang mag-asikaso sa lilipatan na ospital ni nanay. Kukuha lang ako ng mga gamit niya sa bahay. Imporma ni Sydney sa binata. No need. Ako nang bahala sa gamit ng nanay mo. It's my freebie. Sabi ni Gino. Umikot naman ang eyeballs ni Sydney dahil sa sinabi ng binata. Sana all na lang talaga. May pa-freebies pa. Sabi ni Sydney. Mabait lang talaga ako. Nakalimutan mo na ba? Minsan, naging isa akong knight in shining armor. Paalala ni Gino sa dalaga. Noon yon, nung mga panahon na akala ko totoo ka sa akin. Naging totoo naman ako sa iyo, Sydney ah. May diing wika ni Gino sa dalaga. Oo nga eh, kaya pala pinagmukha mo kong tanga noon. May pait sa boses na wika ni Sydney. Gusto pa mang makipag-argumento, ni Gino ay naisip niyang pagkatapos na lang ng operasyon ng ina ng dalaga at magtutuos sila. They're going to have a vacation and claim her. Nasa kanya siya. Sydney, let's talk about our issues after the operation of your mother, okay? Sa ngayon, ang nanay mo muna ang i-focus natin. Mas mahalaga to ngayon. Sabi ni Gino. Hindi na nga nakipag-argumento pa si Sydney sa binata. Dahil tama naman ito, dapat niyang iset aside ang kanyang sarili. Ang sabihin mo, mahal na mahal mo si Gino kaya galit kang hindi niya natupad ang pangako niya sa'yo. Sigaw naman ang utak ni Sydney. Ipinilig niya ang kanyang ulo at saka umupo sa bakanting upuan. Hindi akalain ni Sydney na magiging mabilis ang pag-aasikaso ni Gino sa kakailanganin ng kanyang ina. Papunta pa lang sila sa Manila ay may nakahanda ng atay para sa ina ni Sydney. Iba nga talaga ang nagagawa pag may pera ka. Private plane ni Gino ang sinakyan nila papuntang Manila at may kasama pang doktor at ilang medical staffs para masigurado ang kaligtasan ng ina ni Sydney. Pagdating sa Manila ay agad na nakaschedule ng operation ni Aling Berna. Kumpleto rin sa gamit ang mag-ina at nag-check-in sina Gino at Sydney sa hotel na malapit sa ospital. Naging successful ang operation ni Aling Berna. Mabuti na lang at naging successful ang operation ni nanay. Salamat sa Diyos. Mahinang pasasalamat ni Sydney sa Panginoon. Matapang si Aling Berna. Kaya in no time, magigising na siya. Sabi ni Gino. Nilingon ni Sydney si Gino. Gino, dahil tapos na ang operasyon ni nanay, pwede mo na akong singilin sa utang ko sa'yo para matapos na to. Seryosong wika ni Sydney kay Gino. Nanlaki naman ang mata ni Gino sa sinabi ni Sydney. Sigurado ka na ba dyan sa gusto mo? I mean, kakatapos lang ng operation ng nanay mo. Sigurado na ako. Ayaw ko ng pagkagising na nanay malaman pa niya ang ginawa ko. Para mapagamot lang siya. Kaya gusto ko nang ibigay sa'yo ang kabayaran ng gusto mo. Matatag na wika ni Sydney. Okay, if that's what you want. Bukas aalis tayo ng maaga. Sa vacation house tayo. Gusto ko, doon natin gawin ang nais ko. Payag ka ba? Kahit saan mo gusto, Gino. Hindi ako magrereklamo. Sagot ni Sydney. Okay, maglalagay ako ng 2 personal nurse para kay Aling Berna. Kaya hindi ka dapat mag-alala. 1 linggo lang naman tayo sa vacation house ko. Muling imporma ni Gino sa dalaga. Okay, sige. Ihahanda ko lang ang sarili ko. Sabi ni Sydney pero ang totoo niyan ay kinakabahan siya sa mangyayari sa kanilang dalawa ni Gino. Mahal niya ang binata. Kaya nga siya napapayag. Pagkatapos ng magbili ni Gino sa 2 personal nurse na ini-assign niya na magbabantay kay Aling Berna, ay agad na umalis ang 2. Nagninginig ang katawan ni Sydney. Sobrang kinakabahan siya sa mangyayari. Sa kanila ni Gino, napansin naman ng binata na hindi mapakali si Sydney, kaya hinawakan ni Gino ang kamay ng dalaga. Hey, ayos ka lang ba? Bakit parang hindi ka komportable? Masuyong tanong ni Gino kay Sydney. Kinakabahan lang kasi ako. Pag-amin ni Sydney sa nararamdaman niya, masuyong hinaplos ni Gino ang kamay ni Sydney. Huwag kang matakot. Hindi naman kita pababayaan. I will take all the responsibility, Sydney, okay? Masuyong sabi ni Gino sa dalaga. Okay,
Sa ngayon pagkakatiwalaan kita. Sagot ni Sydney kay Gino. Isang ngiti naman ang namutawi sa labi ng binata. Pagdating nila sa vacation house ni Gino, namangha si Sydney sa ganda ng paligid. Hindi naman kalakihan ng vacation house ni Gino, but the whole place is perfect and cozy. Ang ganda naman ng paligid dito. Presko ang simoy ng hangin. Malapit lang sa dagat at may mga puno pa. Ang sarap mamasyal. Nakangiting wika ni Sydney. Napangiti naman si Gino dahil nakikita niya ang kasiyahan sa mukha ng dalaga. Nagustuhan mo ba rito? Tanong ni Gino at tumabi kay Sydney. Sunod-sunod na tumango naman si Sydney. Oo, nagustuhan ko sa lugar na to. Tahimik at parang nakaka-relax. Sabi ni Sydney. Sydney, hindi tayo andito para mamasyal. I want to claim you tonight. Pwede ba? Biglang nag-iba ang emosyon sa mukha ni Gino. Puno ng pagnanasa ang mga mata ng binata. Hindi ko naman yun nakakalimutan eh. Ina-appreciate ko pa nga ang ganda ng paligid. At saka, hindi mo naman kailangan pang magpaalam sa akin kung gusto mo kong angkinin. I'm yours, Gino. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa akin. Seryosong sabi ni Sydney. Dahil sa narinig ay mas lalong sumidhi ang pagnanasa sa buong katawan ni Gino. Hindi na niya nakontrol pa ang pagnanasang nararamdaman, kaya naman mabilis niyang pinangko si Sydney. Nagulat naman si Sydney dahil sa pagbuhat sa kanya ng binata. Mabilis siyang kumapit sa leeg ni Gino. Gino, ngayon na ba talaga natin gagawin? May nginig sa boses na tanong ni Sydney kay Gino. Are you afraid? Balik na tanong ni Gino sa dalaga. Hindi nakaimik si Sydney. Sa totoo lang, ay hindi siya natatakot kung na-excite pa siya sa mangyayari sa kanila ni Gino. Sa totoo lang ay matagal na nga niyang pangarap na isang araw ay mapansin at maangkin din siya ng kaibigan. Pero maling pagkakataon nga lang ang pagbibigay niya ng sarili kay Gino. Dahil ang pangarap niya noon ay ang mahalin siya ni Gino at gusto niyang isuko kay Gino ang pagkababae niya dahil ito ang mahal niya. Ngunit hanggang pangarap na lang siya dahil isusuko lang naman niya ang kanyang pagkababae upang ipangbayad sa binata. Ipinagbili niya sa lalaking mahal na mahal ang kanyang pinakaiingat-ingatang perlas. Masuyong hinahalikan ni Gino ang buhok ni Sydney. Hindi siya makapaniwala na siya ang nauna sa dalaga. Alam naman niyang matinong babae si Sydney, pero ang malamang virgin pa ito ay nakakataba ng puso. Mahimbing na natutulog si Sydney sa kanyang tabi. Niyakap ni Gino ito ng mahigpit. Hindi mo alam kung gaano ako kabaliw sa'yo, Sydney. Noon hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong napakasama akong tao. I took advantage of your situation. I'm sorry, Sydney. Pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko because I love you so much. At kapag nasa akin ka, aalagaan kita, poprotektahan, hindi kita sasaktan. Gaya ng ginawa ko dati. Bulong ni Gino sa babaeng nasa tabi niya. Muli niyang hinaplos ang buhok ng dalaga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ilang sandali pa ay nakatulog na nga siya. Nagising si Sydney na may mainit na hininga ang tumatama sa kanyang balat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya si Gino na mahimbing na natutulog. Napangiti si Sydney kahit na ipinagbili niya ang kanyang sarili sa binata, ay hindi siya nagsisisi na ito ang pinagbigyan niya ng kanyang sarili. Dahil nakaramdam ng uhaw, ay pilit na bumangon si Sydney. Dahan-dahan niyang kinuha ang braso ni Gino na nakapulupot sa kanya. Ngunit imbes na lumayo ang binata, ay mas lalong hinila siya ni Gino papalapit dito. Gino, kailangan kong uminom ng tubig at naiihi na rin ako. Mahinang wika ni Sydney sa binata habang niyuyugyug niyang braso nito. Tanging sagot lang ni Gino sa dalaga na halatang antok na antok pa rin. Dahil sa inis niya, ayaw niyang magising ng binata. Kinagat niya ang braso nito. Dammit, malakas nitong mura. Sabing naiihi na uhaw na ako eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Inis na wika ni Sydney sa binata. Para ka namang vampire eh. Kung makakagat ka sa akin parang gigil na gigil. Nakasimangot na wika ni Gino sa dalaga. Wala akong pakialam. Nakairap na sagot ni Sydney sa binata. Dahan-dahan lang na bumaba sa kama si Sydney
Alam niyang wala siya ni isang saplot kaya pinulupot niya sa katawan ng comforter na hawak niya. Dahil nanginginig ang tuhod ni Sydney, ay napaupo siya ulit. Hey, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Gino sa dalaga. Matalim siyang tinignan ni Sydney. At tinanong mo pa talaga? Kita mo namang nahihirapan ako dito eh. Ang sakit nang nasa gitna ako. Kasalanan mo to eh. Inararo mo ako kagabi ng paulit-ulit. Para kang uhaw at gutom na gutom kagabi. Sabi ko, tama na pero hindi mo pa rin ako tinigilan. Tignan mo tuloy ngayon nangyari sa akin. Ay, sarap mong sakaling lalaki ka. Sabi nga nito. Gusto mo naman, 'di ba? Pangunguyam naman ni Gino sa kanya. Hindi na nga lamang siya nakareact. Hindi alam ng babae kung tatawa ba siya o mag-iinis-sinisan. Dahil totoo naman talaga na nagustuhan din naman niya. Dahil ito naman talaga ang mahal niya. Tulungan na lang kita papunta sa banyo. I'm sorry, kagabi. I just miss you so much. Masuyang sabi ni Gino kay Sydney. Dahil sa narinig ay mabilis na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Sydney. Ewan niya pero pagdating kay Gino ay naging marupok siya. Sige na nga, tulungan mo na ako. Mahinang sabi ng babae. Todo alalay si Gino kay Sydney para ba itong isang babasaging kristal na dapat pakaingatan. Si Gino na rin ang nagpaligo kay Sydney. Walang halong pagnanasa ang bawat hagod ni Gino sa katawan ni Sydney. Ramdam na ramdam yun ng dalaga ang pagiging gentleman nito this time. Pagmamahalang nasa puso ni Gino habang inaalagaan ng babaeng mahal na mahal niya. Hinayaan ni Gino na magpahinga si Sydney. Pinagod niya kasi ang dalaga kagabi. Oo, hindi ko siya titigilan sa pag-angkin sa loob ng 1 linggo. Sisiguraduhin kong mahihiram ko talaga ang matres niya. I will make her mine in no time. At magkakaroon kami ng supling. Siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. At siya lang ang gusto kong maging ina ng aking mga anak. Pangako ni Gino sa sarili. Si Gino ang naghanda ng pagkain. Dadalhan niya kasi si Sydney. As much as possible, aalagaan niya ito. Ganun niya kamahal ang talaga. 6 na araw sila sa vacation house ni Gino at bukas na nga ang kanilang panghuling araw. Pero talaga namang sinulit nila ang mga araw na magkasama. Dahil dito ay tila unti-unti nang lumalambot ang puso ni Sydney dahil nakita nga nito ang sincerity ni Gino. Nag-set ng bonfire si Gino sa may dalampasigan. Gusto niyang magkaroon ng magandang memorya para sa pinakamamahal niyang babae. Hi, sa dalampasigan tayo kumain. Gumawa ko ng bonfire. Nakangiting aya ni Gino kay Sydney. Mabilis namang nagliwanag ang mukha ni Sydney. Talaga? Gusto ko yan. Matagal na rin simula nung magkaroon ako ng oras para sa sarili ko. Kaya ngayon, susulitin ko ang araw na to. Wika ni Sydney sa binata. Pwede namang magkaroon ka ulit ng oras para sa sarili mo eh. Hayaan mo kung ibigay ang lahat ng gusto mo, Sydney. Sabi ni Gino sa dalaga. Natigilan naman si Sydney sa sinasabi nito. Ano namang magiging kapalit? Ayaw kong humingi ng kapalit mula sa iyo, Sydney. Dahil ang gusto ko ay ang pagmamahal mo. At alam kong hindi ko kayang bilhin ang pagmamahal mo, Sydney. Kaya naman, isa lang ang gusto kong hilingin sa'yo. At yun ay, hayaan mo sana akong ligawan ka. Madamdaming wika ni Gino sa dalaga. Saglit na nag-isip si Sydney. At halatang nagulat nga ito. Naisip nga niya na baka gusto lang ni Gino na magkaroon ng kumpletong pamilya ang anak niya. Bigla tuloy kumirot ang puso niya. Gino, huwag mo nang pilitin ang sarili mo kung hindi mo ko gusto. Alam ko namang sinasabi mo lang yan para maging buo ang pamilya ng magiging anak natin. I know you. Matagal tayong naging magkaibigan. Ngayon pa lang, nasasaktan na ako para sa batang mabubuo nating dalawa. Hindi ko naisip na may inosenteng nilalang ang madadamay sa magiging desisyon ko. Pilit mang itago ni Sydney ang sakit na nararamdaman niya ay hindi niya magawa. Ngayon pa lang ay mahal na nga niya ang batang mabubuo nila ni Gino dahil mahal na mahal nito ang binata. Sydney, pakinggan mo muna ako please. Matagal ko nang itinatago ito sa sarili ko. Matagal ko nang kinikimkim ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo sa university ay nagustuhan na kita. Sa araw na yon ay pinangako ko sa sarili kong hindi kita pakakawalan. Pero mga bata pa tayo noon. Ayoko ring isipin mo na kinaibigan kita dahil lang may gusto ko sa'yo. Tinis kong nararamdaman ko para sa'yo, Sydney. Alam mo kung bakit? Dahil ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin. And I'm sorry
kung hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Noon, na after 5 years babalikan kita. Pero may ibang nangyari. Nagulo ang buhay ko. Kailangan kong harapin ang mga responsibilidad na iniatang sa akin. Sa totoo lang, ayaw kong maging excuse ang nangyari sa akin sa 10 taon na nakalipas upang mapatawad mo ko. Pero, ito lang masasabi ko sa'yo, Sydney. Sa loob ng 10 years, ikaw lang ang nasa isipan at puso ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Kaya ngayon, gusto kong ipakita at ipadama sa'yo na sincero ako. Gusto kitang ligawan, Sydney. Sana payagan mo ko. May pakiusap sa boses na wika ni Gino sa dalaga. Napatitig naman si Sydney sa mukha ni Gino. Nakikita niya ang pagiging sincero nito. Bakit hindi mo pagbigyan ng hiling ni Gino? Kilala mo siya at matagal na kayong magkaibigan. Bakit hindi niyo subukang i-level up ang pagkakaibigan? Ito nga ang nasa utak ni Sydney. Malakas siyang napabuntong hininga. Talaga bang seryoso ka sa gusto mo? Gusto mo talaga akong iligawan dahil gusto mo ko? Paniniguro nga ni Sydney sa binata. Sunod-sunod na tumango si Gino. Gustong-gusto talaga kita. Noon hanggang ngayon, Sydney. Ikaw lang ang babaeng nagpapatibok ng puso ko at nagpapagulo ng aking buong sistema. Nakangiti na wika ni Gino sa dalaga. Napatango-tango naman si Sydney. Okay, papayag ako. Yes, yes! Hindi na pinatapos pa ni Gino ang dalaga. Sa pagsasalita ng malakas itong sumigaw at agad na binuhat ang dalaga at inikot-ikot ito. Natatawa na nga lamang na naiiling si Sydney dahil sa nakikitang kasiyahan sa mukha ng binata. Gino, ano ba? Ibaba mo nga ako! Malakas na sigaw ni Sydney kay Gino. Mabilis namang ibinaba ni Gino ang dalaga ngunit hindi pa rin ito lumalayo sa kanya. Thank you for giving me another chance. At sa pagkakataong ito, ay hindi na kita bibiguin, Sydney. Mahal na mahal kita. God knows how much I love you since the day I saw you. I will love you forever, Sydney. Madamdaming pahayag ni Gino sa dalaga. Siguraduhin mo lang na hindi mo ko iiwan ulit katulad ng dati, ha? Baka kapag ginawa mo yun, hindi ko na kayanin pang sakit, Gino. Mahal kasi din kita. Naiiyak na wika at pagamin nga ni Sydney sa binata. Napanganga naman si Gino dahil sa sinabi nito. Anong sabi mo? Parang nabingi si Gino sa huling tinura ni Sydney. Ang sabi ko, mahal na mahal din kita. Bingi ka ba? O gusto mo lang na ulit-ulitin ko? Nakairap na wika ni Sydney. Napatili si Sydney. Nang bigla na lang siyang buhati ni Gino at mariing halikan sa labi. Marubdob ang bawat halik ni Gino kay Sydney. Labis-labis ang kanyang saya sa kaalamang mahal din siya ng babaeng matagal na nga niyang lihim na minamahal. Pagkauhaw ang nararamdaman ngayon ni Gino para kay Sydney. Ang simpleng halik na yon ay nauwi sa mainit na pagsasanib ng kanilang katawan. Nakalimutan na ng dalawang pumunta sa dalampasigan para sa bonfire. Ito na ang huling araw na magsasama sa vacation house, sina Gino at Sydney. Sa loob ng 1 linggo na pamamalagi ay ramdam ni Sydney ang pagiging sweet at loving ni Gino. Lalo na nang maging opisyal na nga silang dalawa. Ayaw nang itago pa ni Sydney ang tunay na nararamdaman para kay Gino. This is our last day. Bukas uuwi na tayo para makita mo na rin yung ina mo. I know na nag-aalala yun sa'yo. Masuyo ang boses na wika ni Gino kay Sydney. Oo nga eh. Ewan ko kung anong sasabihin ko sa kanya kapag nagtanong ito kung bakit hindi niya ako nakita pagkagising niya mula sa operasyon. Huwag kang mag-alala at sasamahan kitang magpaliwanag sa kanya. Alam kong maiintindihan ka ng nanay mo. Manalig ka lamang, sabi ni Gino kay Sydney. Gino? Tawag ni Sydney sa binata. Ano yun, Han? Tanong ni Gino. Han? Tinawag mo akong Han? Hindi makapaniwalang tanong ni Sydney. Yup, you are my honey, my Han. May masama ba ron? Wala naman. So, tatawagin din kitang Han. Nahihiyang tanong ni Sydney. Napangiti si Gino at saka tumango lamang. Of course, our endearment to each other, ayos ba? Yup, nagustuhan ko nga eh. That's good to hear. I love you, Han. I love you too, Han. Mabilis na sagot din ni Sydney kay Gino at muling naglapat ang kanilang mga labi. Bumalik na si Gino at Sydney. Sa Maynila, tagad silang nagtungo sa ospital upang bisitahin ang ina ni Sydney. Pagpasok pa lamang ni Sydney sa ospital, ay agad niyang nakita ang ina na nakaupo sa kama. Nay,
Kamusta po kayo? Maayos na ba ang kalagayan mo? Sunod-sunod at naluluhang tanong ni Sydney. Naluluha siya dahil sa labis na tuwa nang makita na maayos na nga ang kalagayan ng ina. Maayos na ako anak. Halika nga rito at gusto kitang kurutin sa singit. Bakit basta mo na lang ako iniwan dito ha? Mabuti na lang at sabi nung nagbabantay sa akin, may trabaho ka para mabayaran mo ang perang hiniram mo para sa operasyon ko. May pagtatampo sa boses ng kanyang ina. Lumapit naman si Sydney sa kanyang ina at masuyo itong niyakap. Pasensya na po kayo kung iniwan ko man kayo pagkatapos ng operasyon nyo. Kailangan ko lang talaga na mabayaran ang utang ko eh. Oo na, naiintindihan naman kita anak at nagpapasalamat ako sa'yo dahil pinagamot mo ko kahit na nga ba malaki ang gastusin dito sa ospital at sa operasyon ko. Pasasalamat ni Aling Berna sa anak. Wala po yun, Nay. Saka, tinulungan pa tayo ni Gino sa paghahanap ng atay, kaya magpasalamat po kayo sa kanya. Imporma ni Sydney sa kanyang ina. Napalingon naman si Aling Berna sa may pinto ng kanyang silid. Kilala ni Aling Berna si Gino. Inihahatid kasi noon ng binata si Sydney at alam nilang mag-asawa na magkaibigan ang dalawa. Gino, iho? Ikaw na nga ba talaga yan? Mas lalo ka atang gumuwapo ngayon na. Masayang bulalas ni Aling Berna sa binata. Napatawa ang lalaki. Ako nga po ito, Aling Berna. Masaya ako at nagkita tayo ulit. Nakangiti na wika ni Gino. Halika nga rito. Alam mo bang namiss kitang bata ka? Masayang sabi ni Aling Berna kay Gino. Niyakap naman ni Gino ang ginang. Namiss ko rin po kayo. At maging ang luto nyo na puto maya. Sabi nga ni Gino. Ha talaga? Sige, kapag gumaling na ako at nakalabas ng ospital ipagluluto kita ng paborito mo. Pangako yan. Pangako ni Aling Berna. Sa binata. Sige po, hihintayin ko yan. Magpagaling po kayo. Nakangiti na wika nga. Sa ginang. Malakas pa yata to sa kalabaw, iho. Pagmamalaki naman ni Aling Berna. Sa binata. Napangiti at napailing na nga lamang si Gino. Nagkwentuhan pa nga sila. Mabilis na dumaan ang isang linggo at ngayon nga ay pwede nang makalabas ang ina ni Sydney sa ospital. Nakatingin sila sa ginang. Nag-isip nga siya ng pwedeng gawin upang manatili ang mag-ina sa Maynila. Naiintindihan ko po kayo, Aling Berna. Isa kang mabuting ina dahil kapakanan ng anak mo ang inyong iniisip. Ganito na lang po, sa kondo na lang po kayo tumira. May kondo po ako at talagang gusto kong tuluyan muna kayong gumaling bago bumalik sa bahay nyo. Muling suwestyon ni Gino sa ginang. Napailing-iling na lang si Aling Berna dahil halatang hindi sumusuko si Gino na wag muna silang umalis at manatili sa Manila. O sige na nga, pumapayag na ako tumira sa kondo mo kahit na nga ba nahihiya ako sa'yo. Sabi ni Aling Berna kay Gino, huwag po kayong mahiya. Hindi na po kayo iba sa akin, saka mahal na mahal ko po ang anak nyo. Lahat ng mahal at mahalagan kay Sydney ay mahalaga din para sa akin. Nakangiting paliwanag ni Gino sa ginang. Malapad na napangiti si Aling Berna. Kay swerte ng anak ko sa iyo, iho. Sana lang at maayos ang pagsasama niyong dalawa. Huwag po kayong mag-alala at sisiguraduhin kong hanggang sa pagtanda, kami pa rin ang magsasama. Pangako ni Gino sa ginang. Mabuti kung ganoon. Sagot naman ni Aling Berna. Hindi alam ng dalawa na narinig lahat ni Sydney ang sinabi ni Gino, kaya mas lalo lang niyang minahal ang binata. Sana nga panghabang buhay na tayo. Munting panalangin ni Sydney sa Diyos. Katulad nga ng pangako ni Gino ay sa kondo niya dinala ang mag-ina. Ang hindi alam ni Aling Berna na ang katabi nilang kondo ay pagmamay-ari ni Gino. Ayaw malayo ni Gino sa kanyang kasintahan, kaya naman sa katabing unit lang siya titira. Ang ganda naman ng loob ng bahay, iho. Hindi masakit sa mata. Ang kulay ng pintura at kumpleto pa. Naku, mukhang yung malaking TV ang magiging tambayan ko parade. Nakangiting wika ni Aling Berna. Napangiti na lang sina Sydney at Gino. Punong-puno rin ang groceries, ang kusina at puno rin ng laman ng refrigerator. Sinigurado ni Gino na kumpleto na ang mga kagamitan at stock sa bahay pagdating ng mag-ina. May 2 kwarto rito
Yung master bedroom doon ang magiging silid ni Sydney. At ito ang guest room sa iyo po, Aling Berna. Parehong may banyo sa loob kaya hindi na kayo mahihirapan pang lumabas kapag nasa loob kayo. Imporma ni Gino sa kanila. Maraming salamat talaga, iho. Ipinapanalangin ko na sana maging ganito pa rin ang ugali mo sa paglipas ng panahon. Sabi ni Aling Berna sa binata. Aling Berna, hindi po ako magbabago. Pangako po yan. Pangako nga ni Gino sa ginang. Masaya ako kung ganon. Sa silid muna ako at gusto kong magpahinga. Sabi ni Aling Berna. Inalalaya naman ito ni Sydney papasok ng silid ng ina habang si Gino ay masayang tinignan ang mag-ina. Isang linggo na ring nakatira sina Sydney at ang kanyang ina sa kondo ni Gino. Araw-araw namang nandun. Ang kasintahan, umuuwi lang ito kapag tapos na ang hapunan. Araw ng Sabado, gustuhin mang makasama ni Gino ang dalagay hindi pwede. May gagawin kasi siyang mahalagang bagay. At yun, ay ang proposal na gagawin niya para kay Sydney. May nakontak na nga siyang event organizer para sa proposal niya. Nakahanda na ang lahat nang may tumawag kay Gino. Nang tinignan nga niya ang tumawag sa kanya, ay agad niyang sinagot ang tawag. It's his cousin na siyang COO ng company nila. Yes, Larry. Napatawag ka? Tanong ni Gino sa pinsan. Kinabahan siya nang malalim na bumuntong hininga si Larry. May problema ba? Tanong niya sa pinsan. Yes, kailangan mong bumalik dito sa Amerika. Gumuho ang pinapatayo nating building at marami ang nasaktan. Nakipag-coordinate na rin ako sa mga pamilya ng nasaktan at isa-shoulder natin ang kanilang gamutan. Pero may ibang empleyado na ayaw pumayag. Magdedemanda raw sila for using light materials sa ating building na ipinatayo. Paliwanag ni Larry sa kanya. What? Light materials? Hindi ba't malaki ang budget para sa building na yon? Bakit light materials at hindi quality ang ginamit? Hindi ako nag-approve ng light materials. Galit na wika ni Gino sa kausap. Bumalik ka na lang dito, Gino, as soon as possible. Let's face this mess. Kailangan nating maresolba ang issues na to at baka mag-pull out ang mga investors natin. Sabi ni Larry. Okay, alis ako bukas. No, ngayon ka na umalis. Bilisan mong bumalik, Gino. May otoridad. Sa boses na wika ni Larry. Okay, aalis ako ngayon din. Sabi ni Gino sabay putol ng tawag. Mabilis siyang nagayos ng kanyang mga gamit. Isang backpack lang ang dala niya. Mabilis siyang nagpunta sa kabilang unit dahil magpapaalam siya kay Sydney at sa ina ng dalaga. Nakailang doorbell si Gino pero wala naman sumasagot mula sa kabilang linya. Ginamit niya ang spare key card upang buksan ang kondo niya. Sydney, Aling Berna? Malakas niyang tawag. Sa mag-ina ngunit walang sagot. Ibig sabihin walang tao sa loob. Mabilis na lumabas si Gino ng unit at naglakad papunta ng elevator at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Sydney. Ngunit nakailang tawag na nga siya. Puro out of coverage naman ang sagot ng operator sa kanya. Gustuhin man niyang i-text, ang dalaga ay malilate na nga siya sa flight niya. I'm sorry, Sydney. Hindi ako nakapagpaalam pero pangako babalik ako sa'yo. Babalikan kita. Pangako ni Gino sa sarili. Umalis ang mag-ina dahil gusto nilang mamasyal muna. Makalanghap man lang ng fresh air. Dahil sa sobrang excitement ay hindi na nakapagpaalam pa si Sydney kay Gino. Nang umuwi ang mag-ina, ay agad na kinuha ni Sydney ang kanyang cellphone para tawagan ang kasintahan. Ngunit nalobat pala ito, kaya naman nag-charge muna ang dalaga. Nang matapos makapag-charge, ay agad niyang tinawagan ng binata. Ngunit out of coverage area pa din. Nakailang ulit pa nga na tawag si Sydney pero hindi talaga sumasagot ang binata. Nasaan ka na ba, Gino? Kinakabahan ako eh. Bulong ni Sydney sa kanyang sarili. Araw-araw tinatawagan ni Sydney ang number ni Gino pero wala talaga. It's been 2 weeks simula nang hindi niya makita ang binata. Anak, baka may masamang nangyari na kay Gino. Bakit di ka pumunta sa pulis? Suwestyon ni Aling Berna sa anak. Umiling-iling naman si Sydney. Mukhang iniwan ulit ako ni Gino, Nay. Hindi ko alam kung pinaglalaroan niya ba talaga ako o ano. Malungkot na wika ni Sydney sa ina. Anak, huwag ka munang mag-isip ng negatibo. Hindi pa natin alam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Baka nagkaroon lang ng emergency or what. Ngunit iba na ang tumatakbo sa isipan ni Sydney.
Naghintay pa rin si Sydney sa binata ngunit umabot na. Nang isang buwan ay hindi pa rin nagpapakita si Gino. Nagte-text naman si Gino sa kanya pero hindi niya alam kung bakit hindi nga nare-receive nito. Lumakas tuloy ang kutob ni Sydney na tuluyan na nga siyang iniwan ni Gino. Isang araw ay nahilo si Sydney. Tuwing umaga rin ay nagsusuka siya at parati siyang nahihilo. Hindi bobo si Sydney para hindi malaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Tinignan niya ang kalendaryo at binilang ang araw kung kailan unang may nangyari sa kanila ni Gino. Nanghina siya. Napaupo sa gilid ng kama. I'm 100% sure na buntis ako. Pero kailangan ko munang makasiguro for our baby's sake. Kailangan kong magpa-check up muna, sabi ni Sydney sa kanyang sarili. Nagpunta nga si Sydney sa OB-GYN para masigurado na buntis nga siya at ilang sandali pa ay lumabas na nga ang resulta. She's 6 weeks pregnant. Magkahalong kalungkutan at kasiyahan ang nararamdaman ni Sydney. Malungkot siya dahil hindi pa bumabalik sa kanya si Gino. Pero masaya siya dahil ngayon ay dinadala na nga niya sa kanyang sinapupunan ng anak nila ni Gino. Hinimas niya ang kanyang tiyan. Anak, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na babalikan tayo ng papa mo. Mahal na mahal niya tayo. Kausap nga ni Sydney sa kanyang tiyan. Kaya naghintay si Sydney kay Gino. Lumipas ang ilang araw, linggo hanggang umabot ng 6 na buwan wala pa ring Gino na umuuwi. Gustong mawala ng pag-asa ni Sydney ngunit mahal niya ang binata at naniniwala siya sa pagmamahal nito para sa kanya, lalo na at magkakaroon na sila ng anak. Sa kabilang banda ay para nang mababaliw si Gino. Pagdating niya sa Amerika ay nawala ang kanyang cellphone dahil sa kamamadali. Hindi kaagad niya natawagan si Sydney. Pagdating ni Gino sa kanyang kumpanya, ay agad siyang sinalubong ng maraming problema. Akala ni Gino ay simpleng problema lang ang daratnan niya, ngunit hindi pala. Nalaman niya sa budgeting department na nawawala palang halos kalahati ng budget para sa pagpapagawa ng building. Upang mapagtakpan, ang nawawalang pera ay lightweight materials ang ginamit ng kontraktor sa paggawa ng building. At dahil malaki ang damage na nagawa ng pagguho ng ginagawa nila na building, ay isa-isang nagreklamo ang pamilya ng mga trabahanteng nasaktan. He settled it first. Pero umabot ng 6 na buwan ang tinakbo ng kaso. Gusto na nga niyang balikan si Sydney. Pero hanggat hindi niya nare-resolve ang problema ng kumpanya, hindi pwedeng sabihin niya to kay Sydney. Dahil alam nito na ngayon buntis na nga si Sydney. Ayaw niyang ma-stress ang babae. Napasandal si Gino sa kanyang swivel chair. Thank you God. Natapos din ang problema ko. I can't wait na umuwi kay Sydney. Pasasalamat ni Gino habang kausap si Larry. Yes, and I'm sorry dahil ang laking abala to sa'yo. Alam kong humingi ka na sa akin ng bakasyon para sa babaeng mahal mo pero nagkaroon agad ng problema. Sabi ni Larry. Ayos lang. Sige na, alis na ako. I really need to see my Sydney. At baka tuluyan na nga niya akong hiwalayan kapag hindi pa ako bumalik sa kanya. And alam ko, kailangan nila ako ng batang nasa sinapupunan niya. Paalam ni Gino sa kanyang pinsan. Ha? Aalis ka na agad? Katatapos lang nating maresolba ang ating problema. Wala ka pang kain at alam kong pagod ka rin. Sabi ni Larry. I'm fine. Kakain na lang ako habang bumibiyahe. Kailangan ko na talaga umalis. At baka di na ako mapatawad ni Sydney. Okay, fine. Mag-iingat ka. Ako na ang bahala dito. Hindi na kita iistorbohin pa. Pangako ni Larry sa pinsan. Salamat, I'm counting on you. Sabi ni Gino at tuluyan na ngang lumabas ng kanyang office. Private plane naman ang sasakyan niya pauwi ng Pilipinas. He's excited to see the love of his life. Sydney, papunta na ako. Sana nahintay mo ako, mahal ko. Munting hiling ni Gino sa Panginoon. Halos paliparin na nga ni Gino ang kanyang sinasakyan. Papunta sa condo unit niya. Pagod na nga siya at antok na antok dahil wala siyang maayos. Natulog sa biyahe. Ngunit nasa isipan niya, si Sydney. Ayaw niyang mawala ang dalaga sa kanya. Habang sakay ng elevator, ay palakas ng palakas ang pagtibok ng puso niya. Para na siyang mahihimatay sa sobrang kaba. Mabilis siyang lumabas sa elevator at tinakbo ang condo unit kung saan nakatira sina Cindy at Aling Berna. Sunod-sunod niyang pinindot ang doorbell at nang bumukas yun, mabilis siyang pumasok at lumuhod sa harapan ng dalaga.
I'm so sorry kung ngayon lang ako nagpakita nung umalis ka. I can't contact you either. Nagkaroon din kasi ng problema sa pinapatayo naming building sa Amerika and they need me. Tumagal nga lang ang pagresolba ko sa problema at kahapon lang naayos talaga at pinayagan na rin akong bumiyahe rito sa Pilipinas. Kaya dumiretso kaagad ako rito kahit katatapos lang ng problema ko sa kumpanya. Ayaw ko kasing isipin mo na iiwan kita ulit at hindi babalikan. Alam mo namang mahal na mahal kita, Sydney. Wala akong babaeng ibang minahal kundi ikaw lang. Sana patawarin mo ko. Mahabang paliwanag ni Sydney sa dalaga. Nahabag naman ang puso ni Sydney sa sinabi ni Gino. Akala niya may ibang babae na to. Pero ngayon na narinig na nga niya ang buong katotohanan, mula sa binatay agad na naglaho. Ang galit para rito. Sinabi din kasi ni Gino na ayaw niyang ma-stress si Sydney. Sakto din kasi na nagdadalang tao siya, kaya hindi na nga nito sinabi pa ang problema. Tumayo ka na nga riyan at baka masagi mo pa ang mga anak natin. Pigilang ngiti ni Sydney nang makitang natigilan si Gino sa kanyang sinabi. Pumaba ang paningin ni Gino sa tiyan ni Sydney. Dahil sa labis na tuwa ay hindi napigilan ni Gino ang mapaiyak. Tumayo siya at pinugpog nang halik ang buong mukha ng asawa. God, thank you for this beautiful gift. Salamat at hindi kayo umalis dito sa bahay, Han. Sobra-sobrang pag-aalala ko dahil makaiwan mo na ako ng tuluyan. May takot sa boses na pahayag ni Gino. Marahan namang hinaplos ni Sydney ang pisngi ng lalaking pinakamamahal niya. Sorry, at nakapag-isip ako ng masama sa'yo. Akala ko kasi may iba ka ng babae kaya mo ko iniwan. Pasensya na't hindi kita pinagkatiwalaan. I love you so much, Han. I love you so much, Han. Madamdaming pahayag ni Sydney sa binata. Mahal na mahal din kita. At ngayon, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya kasama ang magiging anak natin. Mga anak, Han. They are twins. Nakangiting wika ni Sydney kay Gino. Mas bumakas ang tuwa sa mukha ni Gino. Talaga? Wow naman at shooter pala ako. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal. Kausap nga ni Gino sa maumbok na tiyan ni Sydney at hinalikan yun. Mabilis namang gumalaw ang mga sanggol sa loob ng tiyan ni Sydney na labis na ikinatuwa ng dalawa. Dahil malaki na ang tiyan ni Sydney, ay hindi na natuloy pa ni Gino ang engrandeng proposal para sa dalaga. Kaya sa isang restaurant na nga lang nag-propose si Gino. Oo kaagad ang naging sagot ni Sydney sa proposal ng lalaki kaya naman kinabukasan ay ikinasal na nga sila. It was a simple wedding, pero para sa kanila, ang kanilang pag-iisang dibdib ang pinakamasaya sa lahat. Nay, ngayon po nakasal na kami ni Sydney. Pwede ko na po ba kayong dalhin sa bahay? Dahil ang bahay na yon ay regalo ko para sa mahal kong asawa. Gusto kong doon namin buuin ang masasayang araw kasama ka at ng kambal. Pumapayag po ba kayo, Nay? May pakiusap sa boses na tanong ni Gino kay Aling Berna. Iho, masasabi kong napakaswerte ng anak ko sa'yo. Nakikita ko ang pagmamahal mo para sa kanya. At ngayon nga, nakasal na kayong dalawa, sino ba naman ako para tumutol? Asawa mo na si Sydney at may karapatan ka na para sa kanya. Nakangiti na wika ni Aling Berna kay Gino. Malapad namang napangiti si Gino. Salamat po, Nanay Berna. Tayo na po, gusto kong doon tayo bumuo ng isang masayang pamilya. Nakangiting wika ni Gino. Kasama ko? Tanong ni Aling Berna kay Gino. Haba, oo naman po. Kasama kayo, Nanay. Sabay nating aalagaan ang magiging mga apo nyo. Sabi ni Gino na siyang ikinatuwa ng ginang. Sabay na nga silang nagtungo sa bahay ng mag-asawa at doon sila bubuo ng isang masayang pamilya. Makalipas ang 3 taon, hanggang ngayon ay masaya pa rin ang pagsasama ng mag-asawang sina Gino at Sydney. Kasama nila ang kanilang 2 anak na sina Zero at Sid. Magkamukhang magkamukha talaga ang magkapatid. Ngunit ibang-iba ang ugali nila sa isa't isa. Kasama pa rin ang mag-asawa si Aling Berna at inaalagaan nila ito ng mabuti. Habang naghahanda ng merienda, si Sydney ay may biglang yumakap sa kanyang likuran at hinalikan ang pisngi niya. Hindi na kailangan pang lingunin ni Sydney kung sino ang nakayakap sa kanya dahil amoy pa lang ay alam na nga niyang si Gino yon. Han, I need your love.
Malambing na wika ni Gino sa asawa. Mahinang natawa si Sydney sa inaakto ng asawa niya. Make love ba? Or gusto mo lang ng lambing? Nakangiting tanong nga ni Sydney sa asawa. Pwede make love? Can we make love, hon? Nagsusumamo ang boses nito. Lumakas ang tawa ni Sydney sa narinig mula sa asawa. Nope, I have my period so it's a big no. Sagot ni Sydney. I already miss you. Natatawa pang ang sabi ng lalaki. After my period, iyong-iyo na ulit ako. Sabi ni Sydney. Walang nagawa si Gino, kundi ang yakapin at amuyin na lang ang maganda niyang asawa. Mahal na mahal kita, Han. Noon hanggang ngayon at hanggang sa kabilang buhay ikaw pa rin ang mamahalin ko. Madamdaming pahayag ni Gino sa kanyang asawa. Lihim na napangiti si Sydney sa sinabi ng asawa. At mahal na mahal din kita, Gino. Ngayon hanggang sa kabilang buhay, ikaw at ikaw lang. Madamdamin ding pahayag ni Sydney kay Gino. Hinalikan ni Gino sa labi ang kanyang asawa. Pareho silang masaya sa piling ng isa't isa. Marami mang pagsubok ang dumaan kina Gino at Sydney. Sa huli, sila pa rin ang itinadhana ng Diyos upang makasama ang bawat isa. Basta't ang pagmamahal ay tunay at wagas. At handang maghintay. Walang imposible. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Gino at Sydney. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Jane Tamayo, Evelyn Santiano, Adelaida de la Peña, Lovina Galang, Rosita Verdilio, Emily Zerudo, Corazon Nepe, Evelyn Santiano, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay